Ate, Master, kamusta? Hindi masama. Sumunod ka sa akin. Ang misteryoso naman ni Master. Anong binabalak niya? Eto. Bata, hindi ba't gusto mong bumaba ng bundok? Ngayong sapat na ang iyong kakayahan, lumarga ka na. Seryoso po kayo? Seryoso ako. Iba ka sa mga senior mo. Sa pagbaba mo sa bundok na ito, ang pangunahing misyon mo ay bawiin ang pagmamayari ng sekta na sinaunang balumbon ng Qingna. Hindi ba't magiging utusan lang naman ako? Anong sabi mo? Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Master, paalam po. Xiaoqing, nandito na ang kuya mo. Oo, nandito ako sa table number 3. Mag-relax ka lang, makikipagkita ka lang naman sa nakachat mo, di ba? Marami na akong naranasang matitinding sitwasyon. Ikaw ba si Hopeless Case? Diyos ko, sino ang makakatagal sa ganito? Mas maganda pala siya sa personal kaysa sa larawan. Hindi, kailangan kong magpigil. Kailangan kong maging kalmado dahil ako ay lalaking sanay na sa mga malalaking eksena. Hello, ako nga pala si Chuyang. Upo ka muna. Ayos ka lang ba? Hindi ba sabi nila? Napakahusay mo raw sa panggagamot, humanap tayo ng lugar. At suriin mo ang nararamdaman ko. Saan ang masakit? Masama ang pakiramdam ng buong katawan ko. Saklolo? Ganito ba talaga kadiretso ang mga tao rito sa lungsod? Gusto mo bang magsimula na tayong magpagaling? Sige ba? Sandali, uminom muna tayo ng alak para ganahan tayo. Sige. Halika, i-toast natin ang gabing ito na walang tulugan. Gabing walang tulugan. Tama nga ang sabi ng aking guro, ang mga babae ang pinakamakamamatay na lason. Wala ka ng pag-asa. Gising ka na pala? Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako sa internet. Para lang bakunin ang aking bato? Hindi ba ikaw ang nagsabi na gusto mo ako at handa mong ibigay ang lahat sa akin? Ang una kong pag-ibig, napakasamang tao pala. Unang pag-ibig ko, bakit ganyan kalupit? Pero kahit na ang lubid na ito, kung iniisip nyo na makukulong ako, nagpapatawa ba kayo? Immortal Chu, ako si The Su Family at nagbabasakali lang para sa munting pagkakataon, kaya pakiusap, tulungan niyo po ako. Anong nangyayari? Dahil alam mo na pala kung sino ako, pero sinubukan mo pa rin akong hulihin. Pagod ka na bang mabuhay? Napakaliit ng pagkakataong makatagpo ng isang tulad mo at ang anak ko, sa sobrang kawalan ng pag-asa, ay napilitang gawin ito. Sana ay patawarin niyo po kami. Bilisan niyo at pakawalan niyo siya. Teka, wag muna. Wala ba akong dangal bilang isang immortal? Hindi nyo ba narinig ang kasabihan? Na madali akong imbitahan pero mahirap pa alisin? Sabi nila, ano? Na hindi kayo sumusunod sa nakagawian at malaya kayong kumilos bilang pinakamataas na immortal sa lahat. At ngayong nakita, totoo nga ang mga sabi-sabi. Hindi ko akalaing dito sa mundo ng mga tao ay kilala rin ang pangalan ko. Dahil may kailangan ka sa akin, magkano ang ibabayad mo? Ziching, ibigay mo na iyan ng mabilis. Bilisan nyo! Wala akong oras para makipaglaro sa inyo. Mahal na immortal. Sinaunang balumbon ng Qingnan? Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng aming sekta. Isa ka lang ordinaryong tao. Saan mo nakuha ito? Ito ang unang bahagi. Ayaw mo bang makuha ang huling bahagi? Binabantaan mo ba ako? Ang pamilyang Supo ay buong pusong nagbibigay ng malaking regalo sa Master. Totoong mahalaga ang regalong ito. Bakit ganito ang turing nyo sa amin, Master? Sapat na ito para matulungan ang buong pamilya ng pamilyang Su. Kung hindi, paano ito mapapantayan ang kayamanan ng aming sekta? Tama po ang sinabi niyo, Master. Ang pamilyang Supo ay tapat na humihingi ng tulong sa inyo at wala kaming anumang masamang intensyon.
Totoo ngang ito ang sinaunang balumbon ng Qingnang. Magsalita ka, saan ito nanggaling? Para sa inyo po, Master. Mahalaga pa ba kung saan ito galing? Sige. Ano ang gusto mong gawin ko? Simple lang po ang hiling ko. Gusto ko lang po kayong imbitahan. Napansamantalang maging manugang sa aming pamilyang Su upang protektahan ang pamilyang Su sa loob ng 3 taon. Oho, mukhang nakakatawa ito ah. Ampun ko lang po ang Ziching, hindi ko hahayaang bumaba ang tingin sa inyo. Ang papakasalan niyo po ay ang sarili kong anak na si Sun Jiluo. Siyempre po, kung gusto niyo po siya, magsasabi ako kay Jiluo. Lalaki naman po tayo, alam niyo na ang ibig kong sabihin. Kinakapatid na ama. Huwag kang makialam dito. Hala, wag naman. Kaming mga nasa sekta, marami rin kaming mga batas na sinusunod. Kung ano po ang nais niyo, Master. At pagkatapos ng 3 taon? Tapos ng 3 taon? Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng banal na kasulatan, pati na rin ang gantimpalang $1 bilyong. Sa oras na iyon, kayo po ay malaya nang makaalis kahit kailan niyo gusto. May ganoon pala kagandang balita? Mukhang hindi naman lugi ang deal na ito. Kaya lang, mayroon pang isang karagdagang kondisyon. Ano yun? Kailangang mag-iwan ang dakilang nilalang ng sariling anak. Ha? Hay, bilas na babae. Ikaw, si ate-ate. Maganda ka ba talaga sa paningin? Ziluo, pagkatapos ng trabaho natin ngayong araw, sabay tayong kumain sa labas. Ang lahat ng ginagawa ko para sa kumpanyang ito, hindi ba't para naman sa iyo lahat ng ito? Tinanggihan ko ang napakaraming ibang kumpanya. Manager Liu? Ang tungkol sa nangyaring ito ngayon, maaari kong ipagwalang bahala na parang walang nangyari. Tandaan mo ang iyong posisyon. Ziluo, pumasok lang ako sa kumpanyang ito dahil sa iyo. Kaya bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Ate. Sino ba ang Suji Luo na iyan? Zicheng, sino ba siya? Ha? Tungkol sa taong ito, wala na siyang pag-asa. Ito ang asawa ko. Mas maganda pa siya kaysa kay Ziching. Ngayon, sinuwerte talaga ako ng husto. Ano? Oo, kumusta? Ako nga pala si Chuyang. Simula ngayong araw na ito, ako na ang magiging asawa mo. Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Kung gusto mong kunin ang kumpanya, kailangang makinig ka sa akin. Papa? Hindi kita kikilalanin. Hawakan niyo siya. Zicheng, anong ginagawa mo? Ate mo ako. Magtiis ka muna. Matatapos din ito agad. Wala ka ng pag-asa. Bilis-bilisan mo naman. Anong gagawin niyo? Kahit nagagalit ang asawa ko, ang ganda niya pa rin. Bitawan niyo ako. Wala ng pag-asa. Hindi mo ba bibilisan? Halika rito. Huwag kang lalapit. Ikaw, huwag kang lalapit. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Ano bang ginagawa mo? Ano ba ang balak mo? Mag-relax ka lang. Ipikit mo ang iyong mga mata. Dahan-dahanin ko lang. May sakit ka ba sa utak? Ano bang klaseng trip to? Bitawan mo ako. Kayo, ikaw. Matatapos na ito agad. Sandali na lang, sandali na lang. Ano bang kaisipan to? Kung ayaw mong mapahamak, manahimik ka. Ano ba talaga ang gagawin nyo? Iniligtas ko ang buhay mo. Paano mo ako babayaran? Ano ito? Isa itong uri ng lason. Isang araw matapos kang malason, sisirain ito ang iyong mga nerves. At wala na itong lunas. Mabuti pang isipin mong mabuti kung sino-sino ang mga nakasalamuha mo ngayong araw. Huwag mo nang isipin pa. Dito nagsimula ang problema. Sino ang nagdala ng ulat na ito? Mula sa marketing department si Manager Liu? Tara na. Puntahan natin ang taong ito. Ano pa ang kailangan mo? Sabi ng papa mo, kailangan pa nating bumuo ng pamilya at ang ating pagsasama ay magsisimula pa lamang. Bastos, huwag kang lalapit sa akin. Ito, Manager Liu, huwag mong gawin yan. Hindi ako ganyang klaseng tao. Manahimik ka. Sa tindi ng galit ko ngayon, wala akong mapaglabasan nito pero hindi ka mawawalan ng gantimpala mamaya.
Sa gitna ng sikat ng araw, anong ginagawa mo? Ikaw na naman ang sumisira sa plano ko. Mula sa anong departamento ka? Paulit-ulit mo na lang akong kinakalaban. Ano kasi? Saang departamento ba ako? Hoy, halika rito. Tumingin kang mabuti. Teka lang, may mali ba rito? Akala ko ay boss o kung ano pa ako, pero nakakahiya naman ang posisyong ito. Ang trabahong ginagawa mo, hindi ba't pansiguridad pa rin yan? Ibibili muna kita ng tali ng aso. Kapag hindi ka nagtrabaho ng maayos, igagala kita sa kalsada gamit iyon. Isa ka lang hamak na security guard? Nangahas ka pang sirain ang ginagawa ko? Wala kang takot na nilalang. Tuturuan kita ngayon kung paano gumalang ng maayos. Ang hamak na security guard lang at naglakas loob ka pang guluhin ang plano ko? Wala ka talagang respeto sa kinatatayuan mo? Tuturuan kita ngayon kung paano lumugar. Ano? Tuturuan mo akong lumugar? Ang mga salitang iyan, matagal-tagal ko na ring hindi naririnig. Pinapayuhan kita na umayos ka. Hindi ako ang tipo ng tao na kaya lang banggain ng isang maliit na security guard na tulad mo. Hindi mo ba nakikita na pati si Suzy Ching ay hindi man lang makapagsalita? Totoo nga, ngayon ay kung sino-sino na lang ang naglalakas loob na sigawan ako. Tamang-tama. Sa mga nakaraang araw ay marami akong iniindang galit. Ikaw ang gagawin kong labasan ng sama ng loob. Sabi ko na nga ba, ikaw iyan. Hahaha. Mabuting sumunod ka na lang sa akin at maging sunod-sunuran ka. Kundi ang lason ay kakalat sa mga ugat ko at mawawala na ako sa mundo, di ba? Paano mo nalaman ang tungkol sa lason? Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo ako. Delikado ito. At baka may mawala. Wala akong pakialam kung anong mangyayari. Pero itong laso na ito, medyo maganda ang kalidad. Sino ka ba talaga? Hindi mo kailanman malalaman kung sino ako. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta rito? Hindi mo kailanman malalaman kung sino ako. Magsalita ka. Sinong nagpadala sa'yo rito? Hindi ko po siya kilala. Ang sabi lang niya sa akin na ang bagay na ito ay kayang gamitin para kontrolin ang ibang tao. Wala na po akong ibang alam. Mukhang nasubukan mo na ito. Dahil kung hindi, paano mo nalaman kung ano ang magiging epekto nito? Hindi pa po ako nagtatagumpay. Susubukan ko pa lang sana. Pero bigla na kayong pumasok. Sabihin mo na, bakit mo gustong hamakin si Suzy Luo? Para sa Suzy Luo, tinanggihan ko ang imbitasyon ng maraming kumpanya. Higit sa kalahati ng kita ng kumpanyang ito ay dahil sa akin. Pero si Suzy Luo, ang masamang babaeng iyon. May gana kang pagsalitaan ng ganyan ng babae ko? Babae mo? Dati ay gusto pa kitang palampasin. Pero dahil sa ginawa mo, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Salamat po, boss. Wala ka ng pag-asa. Kamusta na ang pag-iimbestiga sa kriminal? Pwede bang wag mo akong tawagin sa pangalang iyan? Ang kriminal ay... Hay nako, wala ka na talagang pag-asa. Anong nangyari sa'yo? Huy, anong nangyari? Ano na? Bilisan mo at sabihin mo. Kamusta na ang investigasyon sa salarin? Grabe. Magsalita ka na dali. Anong balita sa salarin? Hay nako. Grabe naman! Wala ka na ba talagang pakialam sa akin? Heto na nga at nasa panganib ako. Pero ang salarin pa rin ang inaalala mo. Wala ka bang magawa sa buhay? Ito lang ba talaga ang ugnayan natin? Puro pera at transaksyon lang. Bakit? May iba pa ba? Anong may iba pa ba? Gagawin ng pamilyang Su ang lahat. Para lang makuha ang proteksyon ng aming sekta, malamang ay may hinarap kayong malaking problema, hindi ba? Kinuha ka namin para ayusin ang problemang iyon. Ang mautak mong amain, handang isakripisyo ang 2 anak na babae, makakuha lang ng koneksyon sa sekta namin.
Gaano ba kalakas ang grupong iyon para matakot kayo ng ganyan? Tungkol diyan. Hindi alam ni Papa. Gawin mo na lang ng maayos ang trabaho mo bilang bodyguard. Hindi alam? Kung ganoon, bakit kailangan ng 3 taon? Makontento ka na lang ba bilang utusan nila? Sinusubukan mo bang pag-awayin kami? Teka lang, bilas na babae, magkapamilya na tayo. Ano na ang resulta ng investigasyon? Napakasungit mo pero gusto ko iyan. Pag-usapan natin ito. Paano kung ako na lang ang maging asawa mo? Masyado kang mapangahas. Buwisit. Ang unang halik ko, Isa ka lang palang walang karanasan. ikaw. May hindi na nakapagpigil. Security. Security. Bakit mo po ako tinatawag? Sabihin nyo lang po kung may kailangan kayo. Halika rito. Anong gagawin ko dyan? Sabi ng pumunta ka rito. Bakit dami mo pang sinasabi? Bawal magpetik sa oras ng trabaho. Kilala mo ba kung sino ako? Ako ang kapitan ng mga security. Sa kanila ka magtanong. Wala kang kwentang tao. Kilala mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Napaka-ignorante mo. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo kung sino ang kaharap mo. Linisin mo ang sapatos ko. Ang nakikita ng mga mata ko ay puro hayop lang. Wala kang silbi. Huwag ka nang pumasok bukas. Hindi mo man lang kilala si Sujang. Hindi ka karapat dapat manatili sa Suding Group. Ah, si President Su pala. Pasensya na po at hindi ko kayo nakilala agad. Nabastos ko po kayo. Napakabuti niyo pong tao. Mapapatawad niyo po ba ako? Hemp, mabuti naman at tatauhan ka. Sa susunod, ayusin mo ang pagtingin mo. Sige po. Sige po. Mag-ingat po kayo. Anong oras ba magsisimula ang meeting? Ngayong araw, kapag hindi nyo ibinigay sa akin ang mga shares, ibubunyag ko ang formula ng Suding Liquor Industry sa buong mundo. Tayong lahat, magkahalubog-lubog. Tio, ano po ba ang ginagawa nyo? Wala si Papa, kaya kayo ang nangunguna rito sa kumpanya. Humph. Ang daling sabihin yan. Ako ang nangunguna. Tignan mo ang ginawa ng tatay mo. Nagtrabaho ako ng mabuti sa halos buong buhay ko, pero nakuha pa niyang ibigay ang shares ng kumpanya diretso sa mga kamay mo. Ginawa iyon ng tatay ko para sa mas maayos na pamamalakad sa kumpanya, at saka, ang posisyon nyo sa kumpanyang ito ay mas mataas pa kaysa sa akin. Hindi ko kailangan ng titulo. Ang gusto ko ay pera. Gusto mo na bang lumipad sa langit? Bakit ka nandito? Ikaw na naman? Wife, hahaha. Sabi ko na nga ba, hahaha, ang panganay ng pamilyang Su ay may pakikipag-ugnayan sa isang hamak na security guard. Hindi po. Hindi ganoon iyon. Anong pakikipag-ugnayan? Ako ang legal na asawa niya. May pinag-uusapan kaming importante, kaya lumabas ka muna po. Ako ang pinaka-importante rito. Lapastangan, binaliwala mo na ba ako? Kumuha ka ng hamak na guwardiya para maging manugang. Nasisiraan na talaga ng bait ang tatay mo. Tito Jang, bantayan niyo po ang pananalita niyo. Anong problema sa guwardiya? Sino bang minamaliit nyo? Umalis ka rito. Umuasa ka lang sa babae, layas na. Chuyang, Ibigay nyo sa akin ang shares, kundi ipapakita ko sa balita bukas ang recipe. hinding-hindi ako papayag. Sige ba, ibibigay namin sa inyo. Chuyang, anong ginagawa mo? Sino ka ba sa tingin mo? May kapangyarihan ka bang magdesisyon? Ako ang manugang ng pamilya Su, at kahit asawa lang ako ang masusunod. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya. Mahal kong asawa, pwede ka namang kumurap dyan. Wala ka talagang hiya? Mukhang tapos na talaga ang pamilya Su. Kumpara po sa inyo, malayo pa po ako sa inyo. Bumalik ka rito pagkalipas ng 3 araw para pumirma ng kontrata. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Tanungin mo siya. Sige. Bibigyan kita ng 3 araw. Mahal, tama yun. Chuyang, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba ang ginagawa mo? Siyempre, alam ko kung anong gusto kong gawin. Umalis ka na. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Papa, pero ngayon, umalis ka na agad sa Suding Group. Bigyan mo ako ng 3 araw, at siguradong masosolusyonan ko ang tungkol sa Sujiang. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? May iba ka pa bang paraan? Ha? Ikaw? Kakayanin mo ba talaga? Itataya ko na mananalo ako.
At kung sakaling matalo, agad akong mawawala sa paningin mo. Sige, Paano naman kung manalo ako? ang sabi mo? Chuyang, isa ka talagang walang hiya. Nahanap ko na. Nitong nakaraang 3 buwan, ang mga madalas makipag-ugnayan sa Sujiang ay sina Kyungjiang Group at President Wang, isa na ang President Jiang ng White Jade Group. Ospital ng Zhao, anong balita tungkol doon? Hindi sigurado. Isa itong pribadong sikat na ospital. Pero, walang impormasyong mahanap. Congenital yin physique. Ang tungkol kay Pamilyang Su, kailan pa nagkaroon ng karapatan ang isang katulad mong tagalabas na makialam? Siguro ay hindi mo alam, ngunit ako ang anak-anakan ni Su Quan. Anak-anakan? Sa tingin ko, isa ka lang bunga ng kalokohan ni Su Quan sa labas. Isang hamak na anak sa labas. Matandang walang hiya, anong sinasabi mo? Ikaw. Hindi ka maturuan ng leksyon ni Su Quan, kaya kahit anak ka lang sa labas, ako na ang magtuturo ng leksyon sa iyo. Anong gagawin mo? Anong balak mong gawin? Matandang gago, may utang ka pang isang sampal sa akin. Security Captain, ngayon, sino ang hamak? Hindi. Hindi po ako hamak. Sino ang nagmamarunong kahit walang alam? Walang hanggang master. Patawarin niyo na po ako sa aking mga pagkakamali. Kasalanan ko po dahil hindi ko nakilala si Mount Tai. Ako po ang nagmamarunong kahit walang alam. Madali naman akong kausap. Basta babayaran mo ako. Para sa pinsalang idinulot mo, magiging maayos na tayo. Ano sa tingin mo? Magkano ang gusto mo? Ang lahat ng hawak mong share sa Suding Group. Lahat ng share? Walang hanggang master? Sobra na ang ginagawa mo. Ikaw talagang tao ka. Mas mahalaga ba sa iyo ang pera kaysa sa buhay mo? Ang anak mo, si Congenital Yin Physique iyon, di ba? Ang iyong anak, siya ay may pambihirang katawan ng lamig, di ba? Paano mo nalaman? Alam ko rin na hindi maliligtas ng insektong iyan ang anak mo. Anong ibig mong sabihin? Nananahan ng insektong iyan sa loob ng katawan at totoong nakakatulong itong kumuha ng sustansya pero ginagawa lang iyon ng insektong iyon para sa sarili nitong kaligtasan at hindi para sa bata. Dahil isa itong peste, siguradong uubusin nito ang lakas ng kanyang katawan. Paano ito magiging panggagamot? Pinapanatili lang nito ang konting buhay na natitira. Totoo ba iyan? Ang pangalan ni sekta ng Divine Doctor, hinding-hindi mapapahiya. Sabi nila sa akin, kaya nilang pagalingin ang aking anak? Pawang kasinungalingan lang pala ang lahat. Ang kalagayan niya ay sadyang walang lunas. Master? Walang hanggang master? Nakikiusap ako. Iligtas mo po ang anak ko. Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ko, maging sa inyo po. Walang hanggang master. Mukhang medyo mahirap yata yan. Basta't mailigtas nyo lang ang buhay ng aking anak, pati ang sariling buhay ko ay ibibigay ko sa inyo. Sige na, pamilya naman tayo. Huwag na tayong mahiya sa isa't isa. Ibigay mo na lang sa akin ang lahat ng shares mo. Sa hinaharap, ikaw ang magiging pangalawang pinuno ng aming security team. Ano sa tingin mo? Sige po. Maraming salamat po. Walang hanggang master. Salamat po sa inyo. Walang hanggang master. Talagang nagpapasalamat ako. Walang hanggang master. Ang kalagayang iyan, paano mo ba iyan gagamutin? Ipapalit ko ang sarili kong buhay para sa kanya. Hoy, paano mo babalak ibalik ang kanyang buhay? Nagtataglay ako ng kakaibang lakas ng purong yang. At isa pa, hindi pa nabubuwag ang aking yang yuan. Ibig mong sabihin ay wala ka pang karanasan? Hoy! Ang gagawin ko lang ay pag-isahin ang aking likas na lakas sa kanyang lakas at ayos na iyon. Ganon lang kadali? Kadali! Kaibigan, kapag nawala ang likas na lakas ng isang tao, maaari siyang mawala. Ha? E paano ka naman? Isa akong nilalang na may kapangyarihan. Natural na mayroon akong proteksyon sa katawan. Ngunit mayroon pa ring panganib. Anong panganib? Dahil sa kanyang katangian ng purong yin, masyado itong malamig. Kapag hindi agad nakabalik ang aking yang, ako ay, Anong mangyayari sa iyo? ako ay, magiging walang karanasan habang buhay. Mas mahalagang magligtas ng buhay, bumalik kayo rito matapos ang 2 oras. Sige na, lumabas na muna kayo at isara ang pinto.
Ate Ziching. Maayos ka na ba? Wala nang pag-asa. Talagang wala nang pag-asa. Hoy, gumising ka? Bakit ang lamig-lamig mo? Dapat lang na habang buhay kang manatiling walang karanasan. Anong ginawa mo sa akin? Ayos ka na, inosenteng bata. Buti na lang nandyan pa ang marka ko. Ano? Ang marka? Hala, pwede ko bang makita? Sobrang curious lang ako, kayong mga lalaki. Bakit mayroon pa rin kayong ganyang marka? Sige na, patingin naman, pakita mo na. Hoy, ate! Ha 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 ha. Ayun, ganyan pala ang itsura ng markang iyan. Ito na pala yung patunay na certified na inosente ka pa. Pagbabayarin kita. Huwag na huwag mong sasabihin ito sa iba. Suding Group. Siguradong sa akin iyan. Sige, napakagaling ni President Wang. Ang kailangan ko lang ay ang formula at yung matitira. Sapat na sa aming mga kapatid na may mahita rin kahit konti. Ha ha ha. Tagumpay na ang lahat, maghihintay na lang tayo sa biyaya. Ha 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 ha. Kaya mo ba talaga o hindi? Tandaan mo, hindi mo dapat sinasabi na mahina ang iyong asawa. Ikaw, Hey, kaya mo ba talaga? kayong dalawa, Ano ba yan? wala lang. Tapos na ang 3 araw na palugit. Kung hindi mo kayang ayusin ang problema, umalis ka na sa harap ko. Pero kung manalo ako, siguraduhin mong tatandaan mo ang pustahan nating dalawa. Alis! Ha 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 ha. Aba, mukhang on time ang lahat ha. Tio, maupo po kayo. Pamangkin, nakadecide ka na ba? Anong dapat i-decide? Tapos na ang 3 araw, ang kasunduan natin. Pamangkin, huwag mong sabihing, hindi mo tutuparin ang iyong salita. Talo ka na. Pamangkin, alam ko naman na hindi ka basta susunod. Kaya naman, nag-imbita ako ng 2 kaibigan para tumulong. Mga kaibigan ko, pasok kayo. Uncle, sino ang dalawang ito? Si President Wang ng Pyongyang Group at si President Jiang ng White Jade Group. Nandito ang 2 boss para pag-usapan ang tungkol sa pagbili ng Suding Group. Anong nangyayari? Panoorin mo lang, ayos lang ang lahat. Pirmahan mo na, pamangkin. Ang 2 boss ay handang bilhin ito sa halagang 70% ng market price. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Nasa kamay ko na ang mga reseta. Ang pangunahing alas ng Suding Group ay wala na. Ang mga shares ng Sujang, pati na rin ang mga nabili kong shares ng Patago, ay sapat na para ang Suding Group ay mapunta na sa ilalim ng kontrol ko. Kapag naglakas loob kang tumanggi, ibebenta ko lahat ang mga stocks na yan at ang shares mo ay magiging parang basurang papel na lang. Ha ha ha. Pamangkin, wala ka ng pagpipilian. Kasalanan ko ang nangyari kay Pamilyang Su. At ang pagkakamali kong magtiwala sa isang tulad mong babaero. Anong nangyayari sa iyo? Sabi mo ba ay may plano ka? Magtiwala ka sa akin, ayos lang ang lahat. Pumirma na kayo, bilis. Kayo, Ate, huwag kang mag-alala. Magtiwala ka kay Chuyang. hindi ko akalaing nagtiwala ako sa isang estranghero. Tapos na. Congratulations po, President Zhang. Congratulations, President Wang. Ha ha ha. Pamangkin, tama yan, hahaha. Congratulations sa inyong 2 mga boss. Congratulations po. Ako si Suding Group ay masaya rin para sa inyong lahat. Suding Group, ibinabahagi ko ang kaligayahang ito sa inyong lahat. Ha ha ha! Chuyang, lumayas ka dito. Ate, huwag kang mag-alala. Kanino ka ba talaga kumakampi? Siyempre, sa'yo ako kakampi. Nagsiselos ka ba? Ikaw.
Sige, tingnan natin kung ano pang laro ang gagawin mo. Sino po ito? Ay, hindi ba't ito ang naninirahan na manugang ng pamilya Su? Narinig ko na isa lamang siyang kapitan ng mga guwardiya. Wow, isang batang bayani pala. Bilib ako sa mga taong katulad niya. Hoy, bata, sumama ka na lang sa akin at magtrabaho sa susunod. Sige po, aasahan ko sa hinaharap na si President Wang ang gagabay at tutulong sa akin. Hahaha, hindi nga may kakailang isang naninirahang manugang marunong makisama. President Zhang? President Wang? Ang kumpanya namin ay mayroong Manager Liu? Alam niyo ba ito? Hindi ko pa narinig iyan. Ano ang gusto mong sabihin? Wala naman, pero ang tungkol kay Manager Liu ay nawala ng may misteryo at kasalukuyang iniimbestigahan ng mga pulis ang kasong ito. Anong pakialam namin dyan? Inaakala niyo ba na sa paggamit niyo ng lason ay hindi kayo ituturo ng investigasyon? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Alam niyo ba kung paano nawala ang tungkol kay Manager Liu? Napakarami mong satsat. Alis na tayo. Manager Liu ay nawala dahil sa nakalalasong cyanide. Siguradong hahanapin ng mga pulis ang pinagmulan nito. Sigurado ba kayong aalis na kayo? Si Manager Liu ay hindi bat. Hindi ko lang siya tinulungan, nawala siya dahil sa sarili niyang kahangalan. Oo, kakilala namin si Manager Liu. Pero bakit ka nakakasiguro na may kinalaman kami sa nangyari sa kanya? Nasaan ang ebidensya? Ang taong nagbigay sa kanya ng lason dahil sa takot na bumalik ang epekto nito sa kanya ay naglagay sa ilalim ng bote ng isang mapanganib na kemikal. Ngayon, anong kinalaman niyan sa amin? Kaya, pustahan tayo, siguradong ang taong iyon ay walang hilig magsuot ng guwantes. Bata, balak mo bang dumaan sa sugal? Handa akong tumaya. Handa ka bang tanggapin? Ha 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 ha. Hawak ko ang buong Kyongjiang Group at ngayon ang Suding Group ay nakuha ko na rin, isang hamak na security guard ka lang. Anong itatapat mo sa akin sa sugal na iyan? Ha ha ha. Sa oras na ito, ang Kyongjiang Group ay binili na ng ating Suding Group. Wala ka ng kinalaman dito. Bukod sa walang kwenta mong buhay, wala nang natitira sa iyo. Haha. Ang lawak talaga ng imahinasyon mo. Mahirap na bata. Hindi mo ba napapansin na may kulang na tao rito? Sujang. Hi! Kayong dalawa, ang security team ko ay nagkataong kulang ng 2 pwesto. Baka gusto ninyong dalawa ang pagkakataong magbagong buhay? Huwag mo kaming asahan. Napakayabang ng batang ito. Ganyang nga ang tapang. Ganyang pakiramdam ang kailangan para maging security guard. Paumanhin. Aalis na kami. Tara na. Hindi na kayo makakaalis, mga ginoo. Ha 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 ha. President Chu, ang pagbili ng shares sa Kyongjiang Group ay tapos na. Traidor. Halos mapahamak mo ang anak ko, tapos nangangahas ka pang magsalita? Iyang hawak mo ay ang kontrata ng pagbili ng Suding Group sa Kyongjiang Group. Pinirmahan mo pa ito. Salamat sa iyong paghihirap. Sujang. Naisahan mo ako. Ha 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 ha. Tinakot mo ako. Noong plinanuhan mo ang pamilyang Sunamin, dapat naisip mo nang darating ang araw na ito. Bahala ka na sa kanila. Sige po, President Chu. Nagkamali ako ng hinala sa'yo. Natalo ka. Anong gagawin mo ngayon? Husband, Isang piraso lang ng basura at sa tingin mo ay makukuha mo ang aking Kyongjiang Group? Sa tingin mo ba ay nagsushoot ka lang ng video? Ang President Chu ay palihim na binili ang lahat ng stock ng inyong Kyongjiang Group. Kapag ibinenta ko na ito, ang mga stock sa kamay mo ay magiging basurang papel na lamang. Hindi maaari. Isa lang siyang mahirap na security guard. Saan naman siya kukuha ng pera? Nandito pa ang aking Suding Group. Umupo lang kayo dyan at manood ng mabuti sa palabas. Magyabang ka lang hanggang gusto mo. Sino ka ba talaga? Isa lamang akong security guard na mas may pera ng kaunti kaysa sa iyo. Saan galing ang pera mo? Hindi mauubusan ng pera ang sekta ng Divine Doctor, pero nangangailangan sila ng tagapagmana. Tanggap ko na ang talo ko. Pero, huwag masyadong maging kampante.
Dahil ang mahalagang taong iyon ay dumating na. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Tama, walang makaalis. Hump! Isa lang naman iyan na sektang Wandu. Sektang Wandu, hari ng Gugo. Sektang Wandu, hari ng Gugo. Kuya Chuyang, ano po ang sektang Wandu? Ano ang hari ng Gugo? Para saan iyon? Magtrabaho na lang kayo ng maigi. Huwag na kayong magtanong sa mga bagay na wala kayong kinalaman. Brother Chu, Sino ka nga ulit? salamat nga pala noong isang araw, iniligtas mo ako mula kay Supervisor Liu. Sahod ko kasi ngayong araw, kaya gusto sana kitang ilibre ng hapunan. Mukhang sunod-sunod ang swerte ko sa pag-ibig Mukhang mawawala na sa akin ang bansag na wala pang karanasan. Kung hindi po kayo pwede, okay lang. Sa susunod na lang po tayo magkita. Hoy, pwede ako. Iyon ay. Kung pwede rin ako. Saktong wala akong gagawin mamayang gabi. Pagkatapos ng trabaho mo, pumunta ka na lang dito para hanapin ako. Sige po, Brother Chu, antayin mo ako mamayang gabi. Sige, ayos yan. Huwag mong kakalimutan pumunta mamaya, ha? Sa hirap ng trabaho ko, kailangan ko ring mag-relax paminsan-minsan. Hindi naman siguro magagalit ang asawa ko, di ba? Panginoon, Kumusta na ang ginagawa natin? nakalubog na ang dalawang iyon. Ano? Ayon sa aking informante, gawa raw ito ng isang hamak na security guard mula sa Suding. Isang hamak na security guard? Anong magagawa niya? Iniimbestigahan pa po namin. Iniimbestigahan pa? Ang sektang Wandu? Wala talagang silbi. Aking Panginoon, aasikasuhin ko na po agad. Brother Chu, bakit hindi ka pa nagpapalit ng komportableng damit? Sa suot mong iyan, pinatitinginan ka na ng lahat. Sa ganitong paraan, ayaw ko lang ng abala. Hayaan mo lang silang tumingin. Walang problema. Pero, tuwing nakikita ko ang suot mo, pakiramdam ko ay ligtas ako. Talaga? Napakasarap mo namang magsalita. Tumawa ka lang. Pagdating ng panahon, hindi ka na makakangiti pang muli. Hi. Naku, hindi maaari. Kailangan ko munang pumunta sa banyo. Kumain ka na muna. Kung gusto mo, wag mo na akong hintayin. Bangon. Alis. Ano ba iyan? Nasaan na ang mga tao? Iniwan na ba nila ako sa bayarin? Ay, nasaan na sila? Hindi kaya tinakbuhan na nila ang bayad? Isang lason? Yung kasama kong babae kanina? Nasaan na siya? Hindi ko alam. Pare, makinig ka sa payo ko. Yung babae kanina ay hindi para sa isang security guard na katulad mo. Tinanong kita kung nasaan siya. Siya, umalis siya kanina kasama ang isang kakatuwang matanda. Hoy, guwardiya. Dahil nang gulo ka sa mga plano ko, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Hari ng Gugo, kamusta ka na? Napakaganda mo talaga. Ang selyo mo. At kung hindi kita makukuha, isang malaking sayang. Sino ka? Anong lugar ito? Magandang dilag, huwag kang matakot.
Basta't sabihin mo sa akin ang tunay na pagkakakilanlan ng security guard na iyon. Pakakawalan kita. Ang tinutukoy mo ba ay si Brother Chu? Isa lang siyang security guard. Ayaw mong makuha sa santong dasalan. Gusto mo sa santong paspasan. Talaga bang wala kang balak na sabihin sa akin? Ano? Sino ka ba talaga? Bakit mo ako kinuha at dinala rito? Brother Chu. Bukod sa pagiging security guard ni Brother Chu, ano pa ba siya? Tila ba wala ka rin talagang alam? Hayaan na nga. Dahil narito na rin lang tayo. Wala na akong magagawa kundi sarilihin na lang ang kasiyahang ito. Ibigay mo sa akin ang tubig. Ibigay mo sa akin ang tubig. Ibigay mo ang tubig. Gusto kong uminom ng tubig. Walang hiya ka, pati ba naman babae ko idadamay mo? Sa tingin ko ay naghahanap ka talaga ng gulo. Ikaw? Senior brother, medyo mahina pa rin ang iyong galing. Kung hindi lang sana dahil sa pagiging bias ni Master, hindi ako matatalo sa iyo. Senior brother, Junior brother, ako ang hari ng kamandag. Sa bawat ataking hinarap mo sa akin, mayroong napakaraming mga peste ang kumapit sa katawan mo. Ha 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 ha, sa pagkakataong ito, panalo na ako. talaga ba? Ano ito? Masyado ka nang naging gahaman sa kapangyarihan mula pa noong bata ka pa. Pantay-pantay ang turing ng master sa atin. Lagi kang gumagawa ng paraan para idahilan ang sarili mong kawalan ng galing. Ako ang hari ng kamandag. Hindi ako maaaring matalo. Si Dibinong Sining ng Qingnang. Dahil ito kay maestro, napakabayas niya. Matagal ka nang sumali sa sektang Wandu kaya wala kang karapatang tawagin siyang maestro. Ang panalo ang nagdidikta ng batas. Ano man ang parusa mo sa akin, bahala ka na. Gusto mong maging hari ng Gugo, di ba? Ngayon, lilinisin ko ang pangalan ng ating grupo. Nabalitaan ko na mahilig ang mga mangkukulam na mag-alaga ng kulam sa loob ng katawan at nag-aalaga ng isang hari ng Gugo sa kanilang tiyan. Sabihin mo sa akin, kung mawala ang hari ng Gugo na ito, anong mangyayari sa kanya? Anong gagawin mo? Gusto kong makita na kapag nawala ang tunay na hari ng Gugo, kung anong mangyayari sa isang hari ng Gugo na tulad mo. Ako ang hari ninyo. Hari ng Gugo ka pa man din? Nagpapanggap ka lang naman palang matapang gamit ang kapangyarihan ng iba. Xiaomei. 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 Pasensya ka na, nasindak ka tuloy. Nitong 30 minuto, binilisan ko talaga ang pagtakbo rito. Tingnan mo, basang-basa ako ng pawis. Tubig. Gusto ko ng tubig. Tubig? Sige, bibili ako ngayon din. Tubig. May tubig dito. Ibigay mo sa akin ang tubig, iinom ako. Xiaomei. Huwag, Xiaomei. Marumi riyan. Wala ka ng pag-asa. Ano bang ginagawa mo? Wala akong ginagawa. Walang ginagawa? Hay naku, hindi iyan. Aba. Ibang klase rin pala maglaro ang mga batang babae ngayon. Jack. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin. Sa pagitan nating dalawa, wala naman tayong ganoon kalalim na relasyon. At higit sa lahat, isa lamang akong tauhang pinalaki ni Pamilyang Su. Kaya wala akong karapatang makipagkompetensya kay Suji Luo. Iyong sinabi mong tauhan, ano ba ang ibig mong sabihin doon? Bakit? Ngayon ay naisipan mo nang mag-alala sa akin? O baka naman, interesado ka lang sa katawan ko? Hindi ba? Ako.
Anong uri ito ng swerte sa pag-ibig? Malinaw namang isa itong sumpa sa pag-ibig. Naintindihan mo ba? Iyon nga iyon. Lalabas muna ako. Bakit bayaw? Bayaw, ang init ng panahon. Pero ang taas ng kwelyo mo, baka himatayin ka sa init. Wala ito, hindi mainit. Ay nako, ayaw mo palang hawakan ko ang kwelyo mo, bayaw. Kung ganoon, aalis na ako. Bakit mo ako hinahanap? Ngayong gabi, pumunta ka sa kwarto ko. Wala po yun, wala yun. Hindi mo ba ako gusto? Gusto kita. Kayo. Kayo. Walang sekreto sa aming magkakapatid. Sinabi mo ang lahat sa kanya? Walang karanasan. Ako. Oh, heto ang binigay mong pahiwatig. Tingnan mo. Changsheng Group. Oo. Napakahiwaga ng kumpanyang ito. Kailangan ang napakahigpit na pag-inspeksyon para makapasok. Kaya hanggang dito na lang ang nakuha naming pahiwatig. Naintindihan ko na. Naintindihan mo? Ano ang naintindihan mo? Palihim akong papasok sa kumpanya nila. Pagkatapos ay hahanapin ko ang nasa likod nito. At paparusahan siya. At hindi ba't matatapos na ang problemang ito? Hindi pwede, masyadong mapanganib iyan. Nag-aalala ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Napakahusay kaya ng asawa mo, di ba? Hintayin mo ang magandang balita ko. Magbantay kayong mabuti. Huwag mong hahayaang may pumasok na kahit sino. Opo, maliwanag po. Mayroon ka bang narinig na kahit anong ingay kanina? Wala naman po. Baka dahil sa madalas kong pagpapamassage, kaya nagkakaroon ako ng mga naririnig na hindi naman totoo. Medyo napapadalas nga po ang punta nyo doon. Hi. Wala akong magagawa. Tungkol doon sa matanda, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya. Tinapos niya ang buhay ng sarili niyang massage therapist, pagkatapos ay pinahahanap niya pa ako ng bago. At sinabi pa niyang dapat ay bulag ito. Dahil kapag ang isang tao ay bulag, ay hindi ito maglalabas ng sekreto. Haay! Nagtataka tuloy ako, saan naman kaya ako makakahanap ng ganoon para sa kanya? Siya nga pala, mayroon ka bang mairekomenda sa akin? Wala po akong oras para pumunta sa mga ganyang lugar. Sa bagay. Sa lungsod na ito, wala nang natitirang mahuhusay na massage therapist. Kapag dumating ang tamang oras kung sino na lang ang makita ko, yun na ang kukunin ko. Tara na. Sige po. Tagumpay tayo. Pagdating sa hilot, walang makakatalo sa aming mga gumagamit ng Chinese medicine. Hayaan mong ako ang humilot sa iyo, ikaw na siyang nasa likod ng lahat ng kasamaang ito? Sino iyan? Ako to. Mahalagang bagay lang, mahalagang bagay. Magsalita ka na. Pwedeng sa loob na lang tayo mag-usap? Anong bagay ba iyan na hindi mo pwedeng sabihin dito? Ganito kasi yon. Changsheng Group ay mag-uupa ng isang bulag na tagahilot. Susubukan ko ang mga pamamaraan ko para malaman kung kinalawang na ba ako. Sige, pasok ka. Salamat. Magsisimula na ako? Sige. Aray, dahan-dahan lang. Pasensya na. Pasensya na talaga, dadahan-dahanin ko lang. Yung tungkol sa binanggit mong tapat na kawal, anong ibig sabihin noon? Gaya ng sinasabi ng iba, siya ang sikretong armas na kinalingan ng sukwan sa bahay na nagsisilbing panlinlang sa lahat. Sa oras na malagay si Su Jiluo sa kapahamakan o peligro, siya ang magsasakripisyo at sasalo ng parusa. Gusto mo ba akong tapusin sa sakal? Sorry po, pasensya na po. Dadahan-dahanin ko na po. Promise, hihilutin ko lang itong maigi. Kung ganoon, ang bagay na ito
Alam na ba ito ni Su Jiluo? Hindi niya alam. Iniisip niya hanggang ngayon na ako ang tunay niyang nakababatang kapatid. Hindi niya alam. Ang buong akala niya ay tunay niya akong kapatid. Ang tungkol sa bagay na ito ay hindi ko pa naisabi kahit kanino. Pero hindi ko alam kung bakit. Gusto ko itong sabihin sa iyo. Protektahan kita. Babaero, Mula ngayon, magiging tapat mong kawal ako? Anong sa tingin mo? alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng tapat na kawal? Siyempre, alam ko. Paano kung may nakatutok na sandata sa akin? Haharang ako. Paano kung mayroon na lamang isang pirasong tinapay na natira? Ipapakaon ko iyon sa iyo. Bulero ka talaga. Kung ganoon, paano kung iisa ang pinoprotektahan natin? Anong gagawin mo? Ako. Mayroon kang sariling responsibilidad at mayroon din akong sariling katayuan. Umalis ka na. Bilisan mo nang umalis. Maghintay ka muna rito. Uncle, paparating na siya agad. Ikaw ba? Ang bagong masahista? Uncle, matagal ko po itong hinanap para sa inyo. Ang pinakamahusay na masahista sa buong lungsod. Uncle, mukhang mas bata pa po siya sa inyo. Kung siya nga ang pinakamahusay, malalaman ko agad kapag sinubukan ko. Jiahaw nauhaw ako? Maghanda ka nang. Masusunod po, Uncle. Halika rito. Nang masubukan ko itong sinasabi nilang pinakamahusay na masahista sa lungsod. Napakalakas ng kapangyarihan niya. Lagot! Hindi ko siya kayang talunin. Boss, kumusta po ang diin? Malinaw na ang mga buto niya ay para sa isang matanda, pero bakit ang kanyang kalamnan ay napakalakas at matatag? Maari kayang. Iho, mahusay ang iyong mga kamay. Bulag po ako simula ng isilang, at ito lang po ang tanging ikinabubuhay ko. Kaya naman ginagawa ko po ang lahat ng higit pa sa iba. Magaling ang sinabi mo. Dahil sa iyong pagsisikap, ay tiyak na magtatagumpay ka sa buhay. Magtatagumpay sa buhay? Kung makaalis man ako rito ng ligtas, ay malaki na ang pasasalamat ko. Ano ang gagawin dito? Uncle, handa na ang tubig. Kaya pala ang lakas ng amoy ng sugat sa loob ng kwartong ito, iyon pala ang dahilan. Sektang Wandu Blood Demon Technique. Nandito na ang dakilang guro, bilang na ang maliligayang araw mo. Master, ano po ang tingin niyo sa katawan ko? Ang katawan niyo po ay hindi ko pa masyadong maintindihan. Mukha namang malakas ang mga muscle niyo, pero ang inyong mga buto ay hindi kayang suportahan ang ganyang pangangatawan. Hump, ikaw ang kauna-unahang tao na naglakas loob na magsabi ng totoo sa harapan ko. Nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Mayroon akong kaibigan na kaya namang ayusin at pagandahin ang kondisyon ng aking mga buto. Pero sadyang ayaw niyang tumulong. Dahil po ba hindi sapat ang perang binabayad niyo? Hahaha. Lahat ng problemang kayang resolbahin ng pera ay hindi problema para sa akin.
Masyadong matigas ang ulo ng kaibigan kong iyon. Sabi niya ang tadhana raw ng tao ay nakatakda na ang paghahangad ng mahabang buhay ay paglabag sa batas ng kalikasan. Masyado pong malalim iyan, hindi ko po masyadong makuha. Pero ang turo na kung hindi ka kikilos para sa sarili mo, ay pababayaan ka na ng mundo, iyon ang naiintindihan ko. Hahaha. Mahusay ka, batang kaibigan. Sobra naman po kayo? Kailangan ko pa pong marami na matutunan sa mga tulad ninyo. Hahaha. Tama ang sinabi mo. Gaya nga ng sabi nila, ako ang may hawak ng sarili kong tadhana. Kaya naman ang kaibigan kong iyon ay matagal nang wala habang ako ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala. Ihahatid na kita para makasama mo na ang kaibigan mo. Uncle, may problema. Matanda ka na, bakit tarantang-taranta ka sa nangyayari? Hindi po, Uncle. Sa kumpanya, may nakapasok na lalaking nakaitim. Kakaunti lang naman ang gamit sa kumpanya. Kung may mawala man, bumili ka na lang uli. Uncle, nahanap ng taong iyon ng dam. Ano? Paano siya nakapasok? Nung kukuha po sana ako ng tubig, nakita sa CCTV na ang taong iyon ay nakasunod mismo sa likuran ko. Uncle, Hanapin siya. Halughugin niyo ang bawat sulok. Kailangang mahanap niyo siya. huwag kayong mag-alala, Uncle. Nasugatan siya, paniguradong hindi siya makakalayo. Oh, bakit hindi ka pa kumikilos? Little Master, may kaunting gulo sa kumpanya. Ipapahatid ko na lang po kayo sa sasakyan. Tapos na ang plano? Tingnan natin kung paano ang matandang asong ito lalaban sa susunod na mangyayari. Mag-ingat po kayo sa paghakbang. Master, ihahatid na po kita ngayon sa clinic ng blind massage. Salamat po sa pag-aalaga sa isang bulag na tulad ko. Teka, parang pamilyar ang mukha niya. Hindi naman siguro ito nagkataon lang, di ba? Mukhang maaayos pa ang kalagayan niya. Medyo maganda rin siya pero mali-mali. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan kaya sulit siyang tulungan. Nandito na siya. Mali, siya. Bakit ba ako ganito ka-excited sa pagbalik niya? Pero noong araw na iyon, masyado ba akong naging emosyonal? Hayaan mo na, may mga bagay pa na mas mabuting linawin ko sa kanya. Wala ka ng pag-asa. Noong araw na sinabi ko. Huwag kang mag-isip ng mali. Huwag kang mag-isip ng kung ano, wala akong ginawang masama. Ate, Ikaw? Chuyang, paano niya nagawang? Alam ko namang malas sa pag-ibig ito, hindi na maiiwasan. Sa sinasabi mo, ang babaeng ito ay isa palang secret agent? Oo, siguradong sigurado ako, pangako. Walang maniniwala sa iyo. Sino kayo? Tignan nyo, sinabi ko na, sa inyong wala akong kasalanan. Miss, nailigtas ka namin. Hindi naman yata magandang ganyan ang turing mo sa amin. Oo nga. Maraming salamat. Babawi ako sa inyo sa susunod. Sa tingin ko ay mas mabuti kung magpahinga ka muna. Pamilyar ang mukha mo. Saan ba tayo nagkita? Pwede bang huwag kang masyadong praning? Magkaibigan tayo, at pareho ang layunin natin ang makapasok ng palihim sa Changsheng Group, hindi ba? Ano ang pakay mo? Gusto niya kaming tapusin, kaya gusto ko rin siyang pagbayarin. Sino naman ang pinagsisilbihan mo? Hayaan na nga, magpahinga ka muna dyan. Bukas ay sasama ka sa akin sa trabaho. Anong trabaho? Simula ngayon, ikaw na ang magiging personal bodyguard ng security guard na ito. Makatarungan, di ba? Hehe. Kasi ngayong gabi, saan ba ako matutulog? Ano kaya? Kung doon ka muna sa kwarto ko matulog ngayong gabi. Parang hindi magandang tignan? Dahil hindi naman tayo pareho ng kasarian. Sa kwarto kita matutulog, Hahaha. habang ako naman ay tatabi sa ate ko. Ano? Hindi.
Teka, pwede pala ang ganoon? Sige, magandang gabi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Yung mga patagong litrato na kinuha mo kay Changsheng, alam ko ang lahat ng iyon. Gusto kitang pagsabihan na gamitin ang mga litratong iyon bilang ebidensya ay kalimutan mo na. Bakit naman? Hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito, pero siguradong mabubuking ka lang yan. Kapag nalaman nilang may pakay ka, ang mga litratong iyan ay mawawalan na ng silbi. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Mawawalan ng silbi? Kung ang hangad mo lang talaga ay makuha ang mga litratong ito, mas mabuti pang subukan mong makuha ang loob ko. Dahil mas mataas pa ang tsansa mo kung ikukumpara sa ginagawa mo ngayon, lalo na't nakapasok ako sa Changsheng. Totoo ka bang tanga o nagpapanggap lang? Tungkol sa sitwasyon ni Changsheng Group, mayroon na akong sapat na kaalaman. Noong una, akala ko ay isa kang espesyal na ahente. Hindi ko inaasahan na. Ngayon ay isa ka nalang babaeng nabulag ng paghihiganti. Gusto ko lang pagbayarin ang mga gumawa nito sa kapatid ko. Ikinulong din ba ang kapatid mo? Binrainwash nila ang kapatid ko at dinala siya para lumapit kay Changsheng. Noong makita ang kaniyang labi, wala na siyang buhay at tuyong-tuyo na. Ang nararamdaman mo ay lubos kong naiintindihan. Pero ang ginagawa mong ito ay walang saysay sa ngayon. Kay Changsheng Group, kaya niyang ilipat ang mga tao at maging ang buong lokasyon ng kumpanya ay kaya niyang baguhin. Kaya ang ibig mong sabihin ay wala na akong magagawa ngayon at titingnan ko na lang si Jiang Jieru habang namumuhay ng malaya. Makipagtulungan ka sa akin. Hindi mo kayang harapin si Changsheng Group ng mag-isa. Subukan natin? Ang likod ko ay ipinapaubaya ko na sa iyo. Makaasa kang poprotektahan kita. Ibig mo bang sabihin, sa mahiwagang teknik ng Qingnang, kapag hindi pa ito nagagamit ng lubusan, ay wala ka ring sapat na tiwala? Tama ka. Kahit papalihim akong nagsanay ng dibinong sining ng Qingnang sa likod ng aking grupo dahil kalahati lang ang hawak ko, hinding-hindi nito matatalo ang demonyo ng dugo. Higit pa rito, wala pa tayong sapat na kasiguraduhan. Noon ay niloko ka ng aking ama para sa pamilyang Su. Pasensya na. Ayos lang, malugod kong tinanggap ang panlilin lang na iyon. Anong gagawin natin ngayon? Ang sektang Wandu at ang ating sekta ng Divine Doctor ay iisa ang pinagmulan. Binabantayan ni Blood Demon Old Ghost ang pamilyang Su dahil lang sa lumang aklat na iyon. Masyadong mapanganib si diskarteng Blood Demon. Kaya sa tingin ko, dito mahahanap ang kahinaan niya. Kailangan kong bumalik sa bundok para magtanong sa aking master. Zicheng, makakausap mo ba si Ama ngayon? Hindi siya makontak. Dapat kong itanong sa kanya kung saan ba talaga nahanap ang nalalabing piraso ng Qingnang, baka sakaling may paraan pa. Gagamitin ko ang lahat ng resources ko para mahanap ang kinalalagyan ni Ama. Sige, sasama ako kay Linger sa bundok para puntahan ang master ko, maghiwa-hiwalay tayo ng gawain. Hindi ako pumapayag. Wala kang magagawa. Hindi ka maaaring pumasok ng mag-isa sa Changsheng Group. Tulungan niyo po ako, master. Ngayong nagiging mapusok na ang mga masasamang puwersa, nasa panganib na ang sekta ng mga immortal. Wala akong pakialam sa mga masasamang puwersa. Subalit, nakikita kong ikaw talaga ang nasa panganib. Master, ako ay nagbuwis ng hirap at nagpagod para sa ating sekta. Nais ko lang namang matapos ang mga gawaing ibinigay niyo po sa akin. Kaya naman palihim kong pinag-aralan ang Ancient Arts of Qingnang. Kung hindi, ay baka wala na ako dahil sa kamay ng masamang taong iyon. Ganoon ba? Totoo ang bawat salitang sinabi ko. Ngunit parang wala ka namang inaalala, hindi ba? May maling pagkakaintindi lang po, Master. Hindi ito ang iniisip niyo. Wala kang silbing bata. Sa tingin ko naman, maganda ang puntasyon ng babaeng ito. Magandang araw po sa inyo, kagalang-galang na master. Hindi mo siya matatalo. Siya ang sektang Wandu, hindi ba? Tama po, si Blood Demon Old Ghost iyan. Kahit ako ay hindi siya kayang talunin. Seryoso ba kayo, Master? Ang buong pamilya ko ay maaari nang... Huwag ka nang umakyat sa bundok. Bumaba ka na sa mundo ng mga tao. Master, kung ang kabutihan ay maglalaho, maraming inosenteng buhay ang masasayang at ang mundo ng mga tao ay mawawasak. Pakiusap, Master? Tigil. Mayroon pang paraan. Master, wala na ang hustisya, nagdurusa ang lahat, at ang mundo ay malapit na ng mawasak, Master. Hinto. May paraan tayo. Sabihin niyo po. Ang discarding Blood Demon ay ang aking sektang Immortal Physician. Signing ng mahabang buhay, nakabaliktaran ang gamit. Ang paggamit sa lakas ng tao ay makapagpapabago sa paglaki ng katawan. Pagdating sa pagkipaglaban, masasabing wala itong katapat. Subalit ang mga buto ay hindi kayang ibalik. Ano po ang kahinaan nito?
Hintayin natin siyang pumanaw sa katandaan. Sa pagtatansya ko, maghihintay tayo ng halos 50 taon pa. Huwag na po kayong magbiro, Master. Ang dibinong sining ng Qingnang ay kayang gawin ng discarding blood demon upang muling mapatubo ang mga buto. Kung ganoon ay mabubuhay siya ng walang hanggan? Tama. Ang sinuunang libro ng Qingnang dahil sa mga taksil ng sekta, kaya ito nawala. Mayroon na bang nabuhay ng habang buhay? Hindi ko alam. Ngunit ang lumalabag sa batas ng langit ay tiyak na paparusahan ng tadhana at iyan ang paraan para talunin ang halimaw na vampira. Mukhang nasayang lang ang punta natin dito. Nagpunta pa tayo sa malayo tapos ito lang ang ibibigay ng master mo na piraso ng jade? Anong ibig mong sabihing piraso lang ng jade? Isa itong pambihirang kayamanan, mula pa ito sa pinakatagong gamit ng master ko. Talaga ba? Ito ay tinatawag na yuhan, inilalagay ito sa bibig ng mga ninuno kapag sila ay wala na. Lumayo ka nga sa akin. Ang may-ari ng jade na ito ay isang napakalakas na tao noong siya ay nabubuhay pa. Nanatili ang kanyang enerhiya at patuloy na pinoprotektahan ng jade na ito na galing sa kanyang bibig. Kaya masasabi natin na ang jade na ito ay naglalaman ng lahat ng pambihirang lakas ng mahusay na eksperto na iyon. Balak mo ba talagang kainin iyan? Kung gusto ng magandang resulta, kailangang inumin iyan. Kaya ba niyan talunin si demonyo ng dugo? Siguro ay kaya nitong harangin ang isang atake. Hay, itago mo na lang muna iyan para sa sarili mo. Sandali lang. May panganib. May panganib. Lumabas na kayo. Walang kwentang security guard dahil sa ginawa mong pagpapahiya sa akin. Tatapusin kita sa araw na ito. Gagawin kitang isang tunay na bulag. Bago tayo pumarito, pinagawa mo akong bodyguard mo, pero sa lakas mo ngayon, mukhang hindi mo na kailangan ng tulong ko. Panoorin mo na lang ako mula diyan at huwag mong hayaang makatakas sila. Sige po. Ano? Nasa huling sandali na kayo, pero nagagawa niyo pa ring magligawan? Sa araw na ito, ang sinumang tumapos sa kanila, ay bibigyan ko ng malaking pabuya. Sugurin niyo. Tao pa ba ang isang ito? Dito kayo sa akin lumapit. Isa lang akong babae. Mas malaki ang pagkakataon niyong makatakas. Kuya Guard, nagkamali po ako. Kaya ko lang naman nagawa iyon dahil sobrang bugso ng damdamin ko. Pero ang totoo, mabait talaga ang kalooban ko. Kani-kanina lang sinabi mo na may gantimpala ang sinumang tatapos sa amin, di ba? Naku, hindi po. Hindi ba tinatakot ko lang kayo kanina? Hindi ko po kayang gawin iyon, di ba? Ang bagay tungkol sa pagkuha ng buhay ng tao ay nagawa mo pa nga. Ano pa kaya ang hindi mo magagawa? Po? Kuya Guard, hindi po ako ang may gusto niyan. Si Tito po ang may gawa niyan. Doon tayo sa tunay na may sala. Sa bagay na ito, sir, huwag niyo po sa akin isisi iyon. Dati ang tingin ko sa iyo ay asong ulol, pero ngayon, isa ka na lang langaw. Nandidiri akong parusahan ka. Ayaw kong marumihan ang mga kamay ko. Sinasabi ko sa iyo... Opo, tama po. Nakakadiri ako. Marurumihan lang ang mga kamay niyo. Patawarin niyo po ako. Sige na po. Ituring niyo na lang akong hangin. Pwede po ba? Gaya nga ng sinabi mo, doon tayo sa tunay na may sala. Kaya hindi ito ang pagkakataon ko. Kuya Guard, kalimutan niyo na po ang ginawa ko. Pwede po ba? Mula ngayon, ipinapangako ko po, hindi na po ako magpapakita sa inyo. Sabi mo nga kanina, dapat magbayad ang may kasalanan, hindi sa akin ang desisyon na iyan. Maraming salamat sa pagkakataon, Kuya Guard. Salamat sa kabutihan niyo, Kuya Guard. Naaalala mo pa ba ang pangalang Wang Yuan? Wang Yuan? Heroin? Mukhang nagkakamali po kayo. Hindi ko po kilala ang taong iyan. Little brother, mukhang ang tanging naiwan mong alaala dito sa mundo ay ako lang. Dahil diyan, sisiguraduhin kong tatatak ang pangalan mo sa kanila. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Hinding-hindi mo makakalimutan ang pangalang iyon. Huwag mong mamaliitin ang babae. Nakakatakot pala sila.
Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Layuan mo ako. Talagang lumalamang ang mga bago sa dati. Itong batang si Sukuan, masyado palang madiskarte at tuso. Bakit hindi ko yun napansin noong bata pa siya? Magsalita ka na. Nasaan siya? Huwag ka nang mangarap ng gising. Walang nakakaalam kung nasaan ang tatay ko. Habang pilit siyang nagtatago. Lalo lang akong naniniwala na ang ikalawang bahagi ng sinaunang libro ng Qingnang ay siguradong nasa kamay niya. Ang tao ay isinilang para dumaan sa natural na daloy ng buhay at pagtanda. Bakit kailangan mo pang maghangad ng buhay na walang hanggan? Neng, bata ka pa. Ngayon ay malakas ka pa. Pero pagdating ng araw na nakahiga ka na sa kama at hindi na makagalaw, Huwag mo siyang hawakan. doon mo lang malalaman kung gaano kahalaga ang mabuhay ng matagal. At saka, ang makitang tumatanda ang lahat ng tao sa paligid mo. Habang ikaw lang ang hindi nagbabago, napakagandang bagay niyan. Ha ha ha. Huwag mo siyang gagalawin. Sino ba ang makakapansin na mas matanda ako sa kanya ng halos 120 taon? Pitsui. Ikaw na matandang walang hiya. Huwag kang magmalaki. May darating din para parusahan ka. Parurusahan ako? Ngayong araw, uunahin muna kitang tapusin at tignan natin kung kakayanin mo ang gagawin ko sa iyo. Sukwan, kung hindi ka palilitaw, tuwing makalipas ang 10 minuto, ay tatapusin ko ang isa sa iyong mga anak. Titingnan ko kung hanggang kailan mo kakayanin. Kumilos na kayo. Anong ginagawa niyo? Ikaw, Anong gagawin niyo? Huwag niyo pong gagalawin ang ate ko. bitawan niyo ako. Huwag niyong saktan ang ate ko. Pakawalan niyo siya. Anong balak niyo? Anong ginagawa niyo? Huwag mo akong hawakan. Anong gagawin mo? Ako muna ang unahin niyo. Manahimik ka? Napakagandang palabas ng pagmamahalan nyo bilang magkapatid. Matanda ka na at malapit nang mawala. Kung matapang ka, ako ang harapin mo. Ziching, diyan ka lang manatili. Ate, mula bata pa ay handa na akong ibuwis ang buhay ko para sa iyo. Ang layunin ng buhay ko ay sa oras na malagay ka sa panganib, ay ako ang papalit sa iyo sa harap ng kapahamakan. Anong sinasabi mo? Bitawan niyo siya. Huwag kang. Ha 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 ha. Napakakawiling batang babae. Halos hindi ko na kayang tapusin ka, pero nakakapanghinayang dahil mas mahalaga pa rin ang sarili kong buhay. Siguraduhin mong nakarecord ito mamaya, ha ha ha. Sa mukha mong iyan, gaano kaya karaming buhay ang sinakripisyo mo? Dahil sa hitsura mong iyan, nakakatulog ka pa ba ng mahimbing? Huwag mo siyang hawakan. Ang mundong ito ay sadyang hindi kailangan ng maraming mahihina. Ang magamit sila para sa kapakanan ko ay isang malaking swerte para sa kanila. Gustong-gusto ko yung paggupit sa mga damit ng babae at yung pakiramdam ng pagpaparusa sa kanila. Chu Yang, isa kang sinungaling. Haha. Ang tinutukoy mo ba ay ang guwardyang iyon? Chu Yang, kailangan mong pagbayaran ang lahat. Ang tao ay dapat maging makasarili para sa sariling kapakanan? At hindi na siya darating. May pasabi-sabi pa siyang siya ang magiging tapat na tagapagtanggol ko. Pawang kasinungalingan lang ang lahat. Tapos na ang oras, maghanda ka ng maglaho. Pakawalan mo ang babae ko. Ikaw? Magaling ba ang ginawa kong masahe? Alam ko namang darating ka. Nandito na ang asawa mo, huwag kang matakot. Opo. Ang iyong tapat na tagapagtanggol ay hinding-hindi mawawala. Walang hiya ka. Chuyang? Chuyang? Sa ganitong kahinang lakas, nagagawa mo pang magpanggap na bayani? Ang pagiging bayani ay hindi tungkol sa lakas, kundi dahil ito sa puso ng isang bayani. Chu Yang, huwag. Ha 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 ha. Hayaan mong sa araw na ito, tikman ko ang sinasabi mong puso ng bayani. Wag. Huwag po. Huwag mo siyang hawakan. Anong ginagawa mo? Hamak ka lang. Mabuti na lang at iniligtas ako ni Yuhan. Sinugod mo ako ng patago. Ngayon mo lang napansin. Nasa loob ka na ng aking Immortal Gate Formation habang patuloy mong ginagamit ang iyong lakas. Immortal Gate Formation? Wala ka ng kawala. Sa harap ng kapangyarihan ng langit, nilabag mo ang batas ng langit.
Dahil sa pananakit sa mga inosente, oras na para pagbayarin ka. Hindi ako papayag. Asawa ko, natapos ko na rin ang masamang tao. Sino ang tinatawag mong asawa?